Puso mo, malinaw, pure, no? Be entertained a sin. Maanong sin. Siguro pakibukas lang. Okay? Okay, thank you. Maaring ikaw, sino mga tumitingin minsan sa internet? Okay. Minsan, ang nagagawa natin, minsan napapatingin tayo sa hindi natin dapat tignan. Tama ba? Lalo sa mga lalaki. No? Minsan, yung isip natin, kahit konti lang, pero pumapasok sa isip natin yan. Ang kasalanan. Ano yan? Pornography. Tama? May mga taong kulang ng damit. Kita natin, uy, maganda to. Pero alam natin, sa puso natin, parang may mali. Tama? Minsan, may nakikita tayo, naiinggit tayo. Nagagalit tayo sa katabi natin, sa kaibigan natin. O nagtatampo tayo. Yung pumapasok sa puso mo, nagkaroon ka ng bitterness. Maaaring sa magulang mo. May isa ako nakausap na isang youth. Sabi niya, tatampo po ako sa magulang ko kasi parati na lang ako sinisisi sa bahay. Nung kinausap siya, umiiyak siya. Bakit? Kasi sabi niya, sakit eh. Pero punong-puno na siya ng galit. Ayan. Nasa lang. So, maaaring ikaw, may sinasabi ang Lord sa'yo, huwag mong gawin yan. Ginagawa mo pa rin. Nahayaan mo na pumasok pa rin sa puso mo yan. Minsan, hindi ka nagde-devotion. Hindi kumati ng church. Instead, papapalit mo sa ibang bagay. Alam mo na may nangyayari sa puso mo. Kasi iba inuuna mo. Iba iniisip mo. May mga bagay na alam mo, nandito ka sa church, alam mo, sinasabi ng Lord sa'yo, iwanan mo na siya. Maaring boyfriend o girlfriend o kaibigan. Maaring bisyo. Maaring bagay na hindi dapat ginagawa mo pa rin. Pero pumapasok sa puso mo. At pagharap mo si Lord, Lord, ano na nangyayari sa akin? Ang dumi-dumi ko na. Akala ko ba born again na ako? Akala ko ba Kristiyano na ako? Paano ko papatawad? Paulit-ulit na lang. You know what? Yung buhay mo, hindi kailangang mabuhay na para kang may utang. Bakit? Dahil it's the blood of Christ that has set you free. And we are living not in condemnation but by the grace of God. It's by God's grace that everything can change. Kaya kanyang patawarin. Kaya niyang baguhin. Maaaring sabihin mo, parang wala namang nangyari. Pero no. Because God can make the difference. He can make you clean again. As white as snow. Parang walang nangyari. Why? Because God's grace, God's love is bigger than your sin. Amen. Amen. Alam mo kung bakit feeling mo nagba-backslide ka? Feeling mo, hindi ko na parati na lang ako ganito, sabi ni Pastor Rene, parati na ako ganito, alam mo kung bakit? Kasi ang feeling mo, mas malaki yung kasalanan mo kaysa sa love ni God. No! Bago ka pa nagkasala, mahal ka na ni Lord. Amen. Naiintindihan mo yun? Minsan, isip mo, hindi ako nakapag-church, hindi ako magpapakita next week, hindi ako nakapag-devotion, laki na atraso kay Lord. Kahit malaki atraso mo, mas malaki pag-ibig ni Lord sa'yo. Kaya bumalik ka lang. At pag naharap ni Lord, tinanggal, parang bago, baliwala yan. Hindi mas malaki kasalanan mo, hindi lumalaki yung utang mo, may utang ka na naman. Hindi, yung utang na yan, baliwala yan. Dahil in the first place, yung utang mo, in the first place, hindi mo naman kayang bayaran talaga yan eh. Naiintindihan nyo? Babalikan natin. In the first place, kahit anong gawin mo, sabi, you are powerless. You cannot pay the penalty of your sin because only Christ can pay that penalty. And number 3, because you've received Christ,
You have been forgiven. Okay, nagkamali ka, quote-unquote backslide, whatever. That's not a problem. Come back to God because God's love is bigger than that. Amen. Para mag-proceed ka, para mag-grow ka pa, umurong ka pa, huwag mong hayaan na ma-deceive ka ng kaaway. No. Yes. Believe that God loves you. God's love can change you. Meron ka bang bagay na nahihirapan ka i-surrender ngayong araw na to? Guys, pag uwi nyo, pwedeng wala na yan. Pwedeng wala na yan. Amen. Bakit? Pag malaman mo lang, God's love is bigger than my sin. God's love can change me. I want everyone to stand up. I want you to close your eyes once more. And then we're not yet done. We'll be doing something else later. We'll be doing a pledge. But before that, I want us to go to God right now. Because I feel right now the Lord is talking to you. And I don't want to interrupt what God is telling you right now. You know, when we started, there's only one message actually that God wants me to tell you. Sabi niya sa akin, Ben, sabihin mo sa kanila, mahal ko sila. Lord, yun lang. Sabihin mo sa kanila, mahal ko sila. Ano man yung nagawa mo, mahal kita. Hindi ako nandito para paliitin ka, para i-condemn ka, para i-compare ka, para ilagay sa mukha mo kung gaano ka nagkamali, kung anong pagkakamali mo, gaano ka kaliit. Hindi. Gusto kong sabihin sa'yo, na mahal, 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 na mahal kita. I love you with an everlasting love. I love you more than anything that you can ever imagine in your life. I like that song. If the grace of God is an ocean, I am sinking. Kung ang grasya, ang biyaya ng Diyos ay tulad ng karagatan, nalulunod ka na sa biyaya niya. Akala mo ba yung nagawa mo? Dahil sa nagawa mo, kaya nang umalis ng Lord sa'yo. Sorry ha. Pero kahit na gumawa ka pa ng matinding kasalanan, sorry, mas mahal ka ng Diyos. Mas mahal ka ng Diyos kaysa sa nagawa mo. Kaysa sa anuman yan. Kaya niyang, you don't have to live in your past. You don't have to live in your failures. No, you can live in victory right now. You can live in what God has planned to you right now. So right now, I want you to just open your heart, lift your hands to God. Or put your hand to your heart, whatever. But I want you to do something. Just an act of surrender. You can put your hand to your heart, or you can lift up your hand. Taas mo yung kamay mo, ilagay mo kamay mo sa puso. Gawin mo yan. Dalawang bagay lang yan. Either